Hello, magandang gabi. Pre-show shoutout tayo. Yung mga yung mga nagko-comment sa akin na magpapa-shoutout kasi hindi ko na binabalikan yung video ko kagabi eh. Sa latest video ko kayo mag-comment. Minsan, halimbawa tapos ko nang gawin yung video, then may magpapa-shoutout, hindi ko na nababasa, di ba? Basta komentan nyo lang yung recent video ko. Umaga ko kasi nababasa eh. Bago ako umalis ng bahay. Katulad ngayon, alas 7 ng umaga, no? As of this recording, 'di ba? Tapos nakita ko marami ng naka-comment. So ito yung mga shoutout ko do sa pre-shoutout ko kagabi. Sir Alfredo Partible. Tama ba? Ma'am Jen Fern, hello sa Japan. Hindi naman issue kung may third eye ka o wala. Ang issue yung fake na video, correct. Buti naiintindihan ng iba, no? Ma'am Kim Delaney Julian, hello. Sir JC719. Mami Malagenya. Sabi ganun ni Sir Pantaleon Palacio, very well said bungo. Ganyan talaga ibang tao mas gustong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Eh kasi, sir, ayaw nila mabali yung fantasy nila. Sometimes kasi, lalo na pag nag-invest ka na ng tiwala doon sa tao, ano yun eh, ilalaban mo talaga yun eh. Proven naman na yan. Let's say, halimbawa, may boyfriend ka, ano, tapos may nakahuli sa boyfriend mo na may kasamang ibang babae na nahuli. Kinikwento sa'yo. Minsan in denial ka pa eh. 'Di ba? Na hindi, baka mamaya kaibigan niya lang naman yun. Huwag nating pag-isipan ng ano. Ganyan tayo minsan eh. Kahit minsan sinasampal na sa'yo yung katotohanan. Kaya kasi yung trust na binigay mo kasi napaka-precious nun. Parang pag tinanggap mo na totoo yung katotohanan, parang binasura mo na sa sarili mo yung or binasag mo na yung trust na binigay mo dun sa tao. Parang binasura niya. Yun ang dating na hindi mo afford na mangyari yon, 'di ba? Eh sa bagay, time will come naman na na dadating din sa stage ng acceptance yung mga yan. Hello, Sir Neil Lester. Tama, tama. Sa work nga kung nanluloko sila, nahuhuli eh. Sa YT pa kaya. Ma'am Maricel Mendoza, hello. Braille Joban Gamyao, Ma'am Imelda Basquines, UPS 45, hello po. Sir Rafi Medina, Sir Dex Costales. Boss, padebunk ang video ni Just Clean Tikbalang in the Red House. Salamat. Ito yung lugar, no, na kung saan inano din ni Ponggoy. Wala na rin akong gana eh. Kita mo yung video ni Just Clint. Parang syempre, pag nakita ko may mga kaluskus na doon, pag-iisipan ko na rin yun. Kasi nga doon sa ginawa ni Ponggoy, di ba? Same lugar. Eh nung time yata na yun, magkakasama pa yata sila nun. Isa-isa sila nandun. Di ba? Kapag gumawa ng kabulshitan, parang minsan dala ka na rin eh. Minsan, hindi ko naman pinagdududahan si Sir Just Clint, ano. Pero, maintindihan nyo sana, pag yan ay nireakan ko pa yung video ni Just Clint, may time dahil kaibigan ko si Sir Just Clint, ipagtatanggol ko. Eh bakit si Ponggoy, sasabihin ng iba, bakit si Ponggoy, nung may nangyari, tudo ano mo, tudo batikos mo, mas magandang wag na lang. No? Hope you understand. Kasi yung Red House na yun parang ano na eh, markado na eh. Ayoko na lang, mag-i-inhibit na lang ako para maging fair. Ayoko na rin ipagtanggol si Just Clint do sa video na yon, 'di ba? Kasi nga contaminated na yung lugar eh. Dahil do sa pamimeke eh. 'Di ba? Eh gagawin ko ng do sa main content ko mamaya, no? Babasahin ko yung response ni Ponggoy. 'Di ba? Parang nagpaliwanag siya eh. Pero clip lang naman yun. I don't know kung may iba pang paliwanag siyang gustong sabihin. Hello, Sir Dodong Wapiri from Cebu. Ma'am Maybe, hello. Dico
Ablola, hello po, sir. Sir Aaron, hello. Bukas yung third eye niya, pero sarado utang. Abing gano'n ni Sir Dodong Lariza, correct ka dyan, fake is fake. Yung mga nagtatanggol, okay lang sa kanilang ang lokohin, wala kasing utak. Wang Dyson, hello. From Negros naman, si Sir Crazy One TV, Triskel yun. Pustahan tayo, ano ka? Ano nga yung ano niyan, yung fraternity nyo, yung Triskel yun? Tao Gama, tama? Yun ba yun? Hello, Ma'am Lynn Sudo. Next. Next video. Yung sa santo ninyong gumagala daw. Sabi nga ni Ma'am Fairy Haba, sa lahat ng paranormal na na-feature sa KMGS, yung possession ni Clarita lang ang totoo na matagal na nilang pinalabas sa gabi. Sige nga, yan ang pag-usapan natin. Possession ni Clarita. Tingnan nga natin yan, Ma'am Fairy Haba, mamayang alas 10. Diba? Hello, Brel Joban Gamyaw. Fox Ravi. Hello, sir. Sir Glenn Kabangbang. Hello. Santos Rica. Hello po. Sabi gano'n ni Sir Marco Rosales. Hello, Sir Bungo. May theory ka ba kung bakit majority ng Pilipino ay low IQ? May kinalaman kayo sa kultura at paniniwala? Ano kaya solusyon? Kasi nasa modern na tayo pero ganun pa rin karamihan ang mga kababayan natin, mababa ang common sense. Hindi kasi, alam mo ang nakikita ko sa Pinoy kasi. Kaya, ganyan. Hindi naman siguro low IQ, no? Feeling ko lang talaga yung culture na... Hindi, how do you define low IQ ba? Mahina ang ulo? Feeling ko hindi naman. Siguro yung ano na lang yan, yung bang feeling na gusto mo na lagi kang kabilang, 'di ba? Parang you want to be part of something. Yung parang bandwagon. Sometimes ganun eh. Na, oy, pag sinabi na dito tayo sa ano, parang totoo talaga yung lahat. Kahit minsan, kahit hindi niya pa nakikita yung mismong ano, naniniwala na agad eh. 'Di ba? Or, minsan, alam mo yun, yung parang matiwalain lang talaga ang mga Pinoy. Hindi, not necessarily bobo, kasi may mga kilala ako na doktor, ano, tapos politiko. Kilala niyo si Francis Leo Marcos. Nabudol eh. Nabudol ni FLM eh. May mga pinag-aralan naman yung mga yun eh. Feeling ko yung, ano, lubos na maawain ng mga Pilipino, tsaka, yung matiwalain. Yun siguro ang dahilan. Hindi naman siguro pagiging low IQ. Kasi, feeling ko yung pagiging quote-unquote bobo nila, parang choice nila yun eh. Sometimes, pinaliwanag mo na eh, talagang, alam ko naman naiintindihan nila, pero ipipilit pa rin talaga nila yung dahilan nila. Dahil siguro nanumpa sila, nakakampihan nila yung tao. Let's say mga fans ni Donsky, no? Kahit minsan hubad na sa katotohanan. Ang low IQ kasi pag tinuruan mo, natututo eh. 'Di ba? Let's say halimbawa, hindi siya marunong mag-compute, no? Turuan mo siya mag-compute, matututo ang may low IQ eh. Pero yung sadyang tanga, kahit minsan ibigay mo na ipunas mo na sa mukha nila yung ebidensya, mas pipiliin nila kasi meron nga silang tiwala na naibigay na in denial sila na hindi sisirain ang idol nila. Or hindi, dahil nag-invest sila doon sa isang bagay na yon, parang ikakalugi nila pagka binawi nila. Hope you understand na medyo magulo ang explanation ko. 'Di ba? I think hindi literal na pagiging low IQ eh. Matatalino ang mga Pinoy sa totoo lang.
Lalo na yung mga nakakapag-abroad. Yung mga nakakapag-abroad. Kaya naman nakapag-abroad yung mga yan, ibig sabihin may ganito sila eh. Hindi ka naman makaka-abroad kung tatanga-tanga ka. 'Di ba? Yung mga OFW na nabibiktima. Hindi naman sa totoo lang, hindi naman bobo yung mga yan eh. Nasasabi mong bobo kasi pinipilit nila yon, choice nila yon. Or halimbawa, meron silang fantasy na tinupad nung pinapanood nila na ayaw nilang mabali. Na pag may babali nun, kontrabida na para sa kanila. Or yung sobrang pagmamahal din, katulad sa case ni Fonggoy, ni Ponggoy or mga ibang ghost hunter na peke. Yung dahil idol, let's say kay kay Donsky, 'di ba? Idol na idol nila si Donsky kasi nga napapanood nila. Celebrity ang datingan ni Donsky para sa kanila. Dahil mahal nila 'yon, syempre, pag may naisabi ka ng against doon, automatic na ipagtatanggol na nila. Kahit sa politics, ganyan din naman nangyari. Yung sinusuportahan nila, may na-expose na scandal or katiwalian, ipipilit pa rin, i-justify pa rin nila. Di ba? Yung pagiging tanga na tinutukoy kasi natin or yung pagiging low IQ, choice nila yon. Hindi na yun dahil talagang bobo sila. 'Di ba? To be fair, nahirapan akong sagutin yung ano. Kaya ako nasabi na likas sa maawain, yung pagiging utak teleserye din eh. Nakikita ko eh. Dahil minumug tayo sa teleserye mula pagkabata na hanggang ngayon may teleserye pa rin, 'di ba? Kasi ano 'yun eh. Subconsciously inaabsorb natin yung tema nun eh. Hanggang sa hindi na natin mamamalaya na idadala na natin sa real world. 'Di ba? Yung labanan ng mga naaapi sa mga mang-aapi. Kaya tuloy pag may yung idol nila na api, automatic kampi sila doon kahit mali. Gina-justify na nga eh. Let's say halimbawa, nasabi mo, hindi, fake ang ginagawa niyan eh. Dahil idol nila yon, okay lang na sa amin na fake. At least nag-enjoy kami. Pero nung una, paniwala sila. Hindi nila nare-realize na naulol sila. Mas pipiliin nilang intindihin na lang. Kasi, dahil sa pag-iintindi na hindi sila mawawalay doon sa idol nila. Yung love nila, maipapagpatuloy pa rin nila. Anyway, bahala kayo dyan. Hello, Sir Cholo Rocales. Sabi ni Sir Ranel Padilla, bobo, maniniwala pa rin kayo, may sakit aso sa utak yung lalaking yan. Hello, Ma'am Kim Pantuan. Hello, Celeron 26. Homeless na taong grasa, may saltik na Santo Niño. Sabi niya gano'n. Sabi ni Sean Loren, nakakaawa ang mga video mo bungo. Ang dami ng mentally unstable sa Pinas. Sa tingin ko, isa dapat ito sa pagtuunan. Hindi na pagtutuunan ng pansin yan. Alam mo kung bakit? Nakakapitalize din ng yan eh, ng mga politiko yan eh. Pag yung mga tao ay tumalino, hindi na sila mananalo sa eleksyon. Sir Bungo, good evening. Baka pwede magawa na reaction video. Enforcer na binato ng barya. Sige. Bukas, sige. Pag ganito, i-PM nyo na lang sa akin, ha? Pang 2:00 ko kasi yan, eh. Salamat, Mr. Zeno. PM nyo sa akin sa FB. Hello, Ma'am Hope Pasinabaw. Ma'am Kim Delaney Julian. Hello. Sir Neil Lester. Bigyan ni Sir Julian Lakyan. Bungs, hindi ko din maintindihan, iba pa yung Kristo na bata sa Kristo na binata. Kulit ng paniniwala na daming gimmick. Minsan kasi hindi ko naintindihan, sumasanib daw yung Santo Niño, baby yung boses. Pwede ba sumanib doon sa batang? Kasi Santo Niño, Jesus yun na bata, di ba? Ang Niño, boy eh. Hindi ko nga rin naintindihan yun eh. Sabi gano'n ni Boy Tigasin, pa-shoutout mo ngo, hello sir, shoutout kita ngayon.
Sabi ni Sir Boy Tigasin, kamusta ka? Taga saan ka, Sir Boy Tigasin? Siya nga pala, napanood mo na ba yung na-content ka ni Kayo dati? Hindi po eh. Tungkol saan na subject ba yun? Tinira niya po ba ako? Hindi ko po napanood, Sir Boy Tigasin. Pero salamat po sa pagpunta. Sabi ko ni Ma'am Margin, good eve po, Sir B. Tanda ko po nung bata pa ako, lola ko, wag daw paglalaroan yung mga Santo Niño dahil nakakabaliw daw yun. Di ko po sure kung totoo yun, pero feeling ko pangit din naman paglaruan ang mga ganyan. Kung nakakapagsalita lang yung Santo Niño, magrereklamo na yun sa pinagagagawa sa kanya. Hello, Ma'am Linsudo! Ma'am May Malagenya! Sir GC719! At least magandang ginawa ng KMJ sa una, imbestiga muna hanggang madebunk nila gamit ang CCTV. Sabing gano'n ni Ma'am Skywa, di ba counted yan as idolatry? Maybe, subjective kasi yung idolatry. Pag sinabi mo kasi, sa mata ng Katoliko, hindi idolatry yan. Pero kung biblically speaking, pasok sa idolatry yan eh. Igalang ang paniniwala. Doon na lang. Nasubukan ko ng kaya lang, wala eh. Pag religion talaga, mas magandang wag na lang nating i-touch. 'Di ba? Pero pagdating sa mga bagay na kasi nasubukan ko na dati yan, parang hindi ka talaga mananalo dyan eh. Pero kung akong tatanungin mo, yes, counted as idolatry yan. Yung, ayoko na magsalita, no? But, pero sa mata ng Katoliko, di, bahala sila. Sabi ni Skywa uli, naging tabloid tier na ang feeling ko, oo, pwede, no? Pero ang maganda naman kasi sa ginagawa ng KMJS din, maganda din naman kasi pag-usapan din, talaga. Yang ganyang bagay. Kasi, for awareness din, kasi ang maganda dun sa ginagawa ng KMJS din, at the end, parang may magsasalita na expert. Pwedeng pro paranormal or pwede ring sa logical side. Okay din ang ginagawa ng KMJS. At least kung mabubuking man yung yung modus, quote unquote modus na ginagawa, at least magiging aware yung mga tao, hindi agad-agad maniniwala. Diba? Hello, Ma'am Romel Arellano. Serapi Medina. Wengayni. Hello. Kopiko, Ma'am Kopiko. Hello. Sir Martsan. Dance Vlog. Hello po, sir. Ma'am Shantomoe. Shantomo. Tama ba ako yung name mo, ma'am? Sir Nonito Lirio. Hello po. So, yun lang. Proceed tayo mamayang 10:00, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi.